Lo! May aswang sa labas! Ito na ang pangontra! Apo, hindi yan. Kumuha ka ng bigas. Ha? Bigas? Bigas pangontra sa aswang? Marami pa ring naniniwala sa pamahiin tungkol sa aswang. Sa mga probinsya, lalo na kapag tahimik ang gabi at konti lang ang ilaw sa kalsada, mas lalong nabubuhay ang mga ganitong paniniwala. Hindi ito basta kwento lang. Para sa iba, gabay ito kung paano umiwas sa panganib na hindi kayang ipaliwanag ng normal na isip. Sabi ni Lola, habang nakaupo siya sa lumang bangkito sa may bintana at pinapanood ang dilim sa labas. Kung may pinagdududahan kang aswang sa kapitbahay, hagisan mo lang ng bigas sa gabi. Madalas niya itong sabihin na parang simpleng paalala lang, pero may bigat ang tono niya. Parang may pinagdaanan siyang hindi niya na ikinukwento. Sabi raw, kapag aswang talaga, hindi sila makakatiis. Kailangan nilang pulutin ang bawat butil, kahit pa hanggang umaga. Para raw silang napipilitang sumunod sa kung anong hindi nakikitang batas, kahit gustuhin pa nilang tumigil. Isang gabi, nag-uwian ang mga bata. Mula sa paglalaro sa kalsada, pawisan at maingay. Nagkakagulo kasi may bagong lipat na matandang babae sa dulo ng kalsada. Doon siya tumira sa lumang bahay na matagal ng bakante. Yung bahay na halos tinatakasan ng mga bata kapag dumidilim na. Tahimik at hindi nakikihalubilo. Hindi mo siya maririnig magsalita, maliban kung kakausapin mo, at kahit ganun, maiksi lang ang sagot niya. Lahat ng tanong, ngiti lang ang sagot. Pero lagi siyang nakabuntot tuwing may buntis sa baryo. Parang may sinusundan siyang amoy or pakiramdam na kami lang ang nakakaramdam ng kakaiba. Napagtripan ng mga tropa na subukan ang sabi-sabi ni Lola. Hindi dahil matapang kami, kundi dahil gusto naming patunayan kung totoo ba talaga ang mga ganong kwento o gawa-gawa lang ng matatanda para takutin kami. Pagpatak ng 12:00, dahan-dahan kaming lumapit sa bahay ng matanda. Halos hindi humihinga para lang hindi gumawa ng ingay. Bit-bit ang maliit na supot ng bigas. Yung bigas na parang biglang bumigat sa kamay namin habang papalapit kami. Tahimik ang paligid. Parang walang ibang tao sa mundo kundi kami. Malamig ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat na parang may kasamang babala. At tanging ungol ng pusa ang naririnig mula sa kung saan hindi namin matukoy kung saan nanggagaling. Hinagis namin ang bigas sa harap ng pintuan niya. Kumalat iyon sa lupa, tumalbog pa ang iba papunta sa